Hindi raw dahilan para ikabahala ang insidente ng pagdukot sa isang estudyanteng Chinese ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Pero ayon sa iba pang grupo ng mga negosyante, mas mahirap maghikayat ng mga mamumuhunan kung may lamat ang peace and order ng bansa. Nakatutok si Maki Pulido. Noong dekada 90, maraming Filipino-Chinese ang tinarget ng mga kidnap for ransom group. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga negosyante bago natigil ng otoridad. Nito lang February 20, kinidnap ang isang Chinese student, pinutol ang kanyang daliri bago palayain at patayin ang kanyang driver. Sabi ng DILG, may kinalaman sa Pogo ang kumidnap sa Chinese student. Kung ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ang tatanungin, hindi raw ito dahilan para mabahala. Isolated case daw ito at walang epekto sa kumpiyansa ng mga namumuhunan. It's just isolated naman, hindi naman all over in the Philippines. So, para sa akin, okay lang yan. Be isolated dahil ito mga pogo, mga remnants, mga loko-loko. Para naman sa Philippine Exporters Confederation at Philippine Chamber of Commerce and Industry, mas mahirap maghikayat ng mga mamumuhunan kung may lamat ang peace and order ng bansa. Nag-uusap-usap kami dun sa mga business associates, no? And it looks like they're really concerned. How can we even encourage investors to go to our country if we cannot even guarantee them of their safety? Pero higit daw sa problema sa peace and order, mas malaki ang epekto sa negosyo ng red tape, presyo ng kuryente, presyo ng langis at iba pang hamon sa pagnenegosyo. Napakamahal po yung kuryente na binabayaran natin sa Pilipinas. Dapat mabawasan yan. Kasi yung mga investors, mga malalaking negosyo that will come in, they require a lot of electricity. Isang concern nila sinasabi, number one, ulit-ulit, yung erratic policies na papalit-palit in terms of yung mga investment policy, even labor laws. Hindi lang foreign investors ang may problema dyan, kundi mga small and medium enterprises sa bansa. Sa negosyo ni Josephine C., sakit sa ulo sa pagpapalago ng negosyo ang pagkuha ng mga permit hanggang local supply ng mani na kanilang ibinebenta. Imagine, we are selling peanut, diba? Imagine, here sa Pilipinas, hirap na hirap tayo sa pag-harvest ng peanuts, and yung pagbuka pa lang ng peanut, yung pagbalat pa lang ng peanut, we don't have that enough technology. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.